So ito mga kababayan, pangalawa. Ano nga ba itong pangalawa mga kababayan? Ito na. Representative at dating Senador Leila de Lima. Ano nga ba ito mga kababayan? Nako po. Mga kababayan, ito na. According dito mga kababayan, kay Leila de Lima. Like po tayo mga kababayan ha. Share po tayo. According dito mga kababayan, kay Senator Leila de Lima at ngayon Congresswoman Leila de Lima, siya po'y nanawagan. No? Ano nga ba ang panawagan ni Leila de Lima? Mga kababayan, ito po. Basahin ko lang po ha, mga kababayan. Ito po ang panawagan ni Leila de Lima sa Supreme Court. Like po tayo, mga kababayan. Share. And subscribe. So ano nga ba ito? Ito po. Maaari nating simulan o sinumang interesadong partido ay maaaring magsimula ng proseso ng impeachment laban sa Supreme Court Justices. Naku po, mga kababayan, gagawa na ng hakbang si Congresswoman Leila de Lima. Maaari nating simulan o sinumang interesadong partido na nawagan na. Naku po, patay kayo dyan. Patay kayo. Mga Supreme Court Justices. 15, 13. Naku po, good luck na lang po sa inyo. Akala ko nga dati, hindi impeachable officer or officials itong Supreme Court. Impeachable din pala. Ito po mga kababayan, Supreme Court Justices naman ang gustong ipa-impeach. Nako, maaari nating simulan o sinumang interesadong partido ay maaaring magsimula ng proseso ng impeachment laban sa Supreme Court Justices. Nako po. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Leila de Lima hindi pa naman umaatras. Walang kinakatakutan. Si Harry Roque lang ang duwag na sabi niya. Hindi ako pinanganak ng tatay ko na umatras. Hindi ako duwag. Arrest me right now. Nako, Diyos mio Marimar. At according nga dito, mga kababayan, kahapon sa sinabi ni Senator Leila de Lima na ngayon ay Congresswoman de Lima, ano ang sabi dito, mga kababayan, sa kanyang na delikado daw itong Supreme Court kung sakali, nag-warning kasi itong si Congresswoman de Lima, mga kababayan. Alam nyo ang sabi niya patungkol sa Supreme Court? Kung sakali daw, ito, de Lima warns of possible impeachment versus Supreme Court Justices. Ano po bang kasong isasampa sa kanila? Alam nyo, sa totoo lang, John Poblete, i-search mo na lang. Kasi hindi ko po alam kung anong kasong isampa po nila. Kasi hindi pa naman po nagawa. Di ba? Hindi ko po alam kung anong kasong isampa or paghihimok na para ipa-impeach ang Supreme Court Justices kasi hindi pa naman po naisampa. Pangalawa, hindi naman po ako complainant. So antayin na lang po natin kung meron pong complaint. Tsaka natin malalaman. Alangan naman sabihin ko, sinuhulan sila, wala man akong proof. Di ba? Alangan naman sabihin ko, plunder kasi binulsa nila ang pera. Wala namang kinalaman sa pera ito. Maliban na lang kung may sinuhol nga sa kanila. Antayin na lang po natin. Ito po mga kababayan ang sabi. Mamamayang Liberal Representative Leila de Lima said that the impeachment of Supreme Court Justices is possible course of action if the High Court dismisses or disregards the House motion for reconsideration in the impeachment against Vice President Sara Duterte. May possibility daw na haharap sa impeachment itong mga Supreme Court Justices kapag ito'y kanilang i-dismiss or i-disregards ang motion ng Kamara na para sa impeachment laban kay Sara. So sabi nga dito, while the Congresswoman said she hopes it won't come to that. So sana daw, sabi ni Leila de Lima, hindi darating sa ganun na mai-impeach. She acknowledged the rest of the Constitution crisis if the standoff between the Supreme Court and the House escalates. Nako po. De Lima also criticized the Supreme Court for displaying judicial activism
or urges the justices to reconsider their ruling and be open to admitting potential errors. I think they can do that, rethinking and examination of this point when the proper motion for reconsideration is filed. Kapag motion daw ng House of Representatives ay dinismiss, yung ipinasa ngayon ni Martin Romualdez sa Supreme Court, kapag yun daw ay kanilang i-dismiss or i-disregard or baliwalain, may possibility daw na itong mga Supreme Court justices ay haharap sa impeachment. Hindi ko alam kasi hindi naman ako abogado. Yeah? Abogado lang po ang makakasagot dyan. Si De Lima, abogado naman siya. Alam ni Harry Roque yan. Kaya nga sabi ni Harry Roque, tinatakot daw ni Tambaluslos ang Supreme Court. Tinatakot daw. Kaya nga sabi nga din ni Amy Marcos kanina, anong sabi niya? Sana naman daw, wag magpadala sa takot ni Romualdez at wag magpasuhol, kasi maliit pa nga lang, baby pa nga lang, buwaya na. Paano pag lumaki pa? 'Di ba, Sir Jesus Beltran? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, good luck. Good luck. Good luck forevermore. 'Di ba? Wait lang mga kababayan. Kaya nga, 'di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap kalabanin abogado. Si Laila de Lima pa, palaban yan. Ma'am Erlinda Villagracia, may galab shoutout. Ma'am Jessica Espiga, and kay Malikhang CS. Ayan. And kay Ma'am Rebecca Balgus. Ayan, yak, buwaya pala talaga. Yak, sabi ni Delia Gerubin. Actually, Ma'am Delia Gerubin, yung salitang buwaya, yan po ay term na magnanakaw. Sa Davao, maraming buhaya. Ginagawa pang ice cream eh. Diba? Si Christian Isguera, magaling. Ano daw? Tumalakay ng issue. Sabi ni Just Adapt. Actually, ma'am, hindi naman po ako nakipagkumpetensya kay Christian Isguera. Diba? Hindi din po ako nakipagkumpetensya kay Christian. Kasi iba naman yung ability ko, iba din po yung ability nila. Sila, kung sanay silang kasuhan, nasa kanila yon. Ako kasi, ever since, wala naman. Di ba? Ako kasi, hindi ko kasi gawain mga kababayan, yung, alam nyo yung, mga politician, i-invite ko, tapos pasalitain ko, tapos pag may foul na sinabi yon, madadamay ako. Di ba? Kaya ayaw ko ng ganun. Hayaan ko na lang na nagbe-base na lang ako sa balita, doon ako kumukuha ng source, kasi alam nyo kung bakit, mahirap kasi. Kaya nga minsan, nakita ninyo sa palabas ng Showtime noon, yung, di ba, yung mga bakla, yung Miss Q&A, di ba, anong sabi ng Showtime show? Di ba, doon sa Miss Q&A, the views and opinions of the candidates do not reflect to the views and opinions of the host, the show, the management, and the network. Di ba? Kaya mahirap po. Mahirap yung ganun. Kaya much better na lang kung galing sa bunganga ko yung pagkakamali kaysa sa meron akong i-guess dito, magsalita, tapos maling-mali. Siya lang naman nagsabi, madadawit ako. Bakit? Kasi sa live ko siya eh. Diba? Much better na yung ako na yung magmura. Kasi di bali nang makasuhan ako. Diba? At least ako, kasalanan ko yun. Kaysa naman sa makasuhan siya, madamay ka pa, wala na kang sinabi. Diba? Kahit sabihin mong hindi ikaw nagsalita, channel mo yan eh. Diba? Co-offender ka, ang tawag doon. Mahirap yung ganun. Kaya nga, much better na lang na halimbawa, meron akong sasakyan. Diba? Di bali na yung sasakyan, ako yung makabangga, sa sarili kong sasakyan, kaysa ipahiram ko sa kaibigan ko, ibangga niya yan, tapos yung nanghiram na kaibigan mo, walang pera, mahirap lang, kawawa ka. Di bali nang mabangga mo, at least kasalanan mo, kaysa ibangga ng kaibigan mo, hindi na babayaran yan. Nakihiram nga lang kasi walang pambili. Hindi ko naman nilait na walang pambili, nakihiram. Mahirap na, much better. Much better yung ganun. At least kung binangga ko man, kasalanan ko. Di ba? Ganun lang yun, mga kababayan. Don't worry. It's organic. Di ba? Hayaan nyo na lang po sila, mga kababayan. Sa kanila abilidad nila yan sa kanila yan. Abilidad ko sa akin na lang yun. Di ba? Salamat po. Just Adapt. Kaya,
Ito mga kababayan, wait lang. Ito na. Sunod, mga kababayan. Ano nga ba ito? Ito na, tatalakayin natin, yung inaantay ninyo. Like kayo share and subscribe. Ano, umpisahan ko na ba itong warrant of arrest?